Unang silip ni Luka sa LA, inilabas. Naloko na ang Warriors lumapit ngayon sa Suns para kay KD at may mas malalim pa pala na rason kung bakit natuloy ang trade ni Doncic. May nakikita si Thompson. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng basketball shoes, New Precision 6, mabibili lang sa halagang 2,100. I-click lang ang link sa comment section. Shoutout nga pala kay Aldrin Gonzalez, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo, kaibigan. Isa sa mga pinakamalaking tanong sa isipan ng mga tagahanga ng Los Angeles Lakers ay kung kailan nila makikita ang bagong star ng team na si Luka Doncic sa kanyang debut suot ang purple at gold matapos ang blockbuster trade sa Dallas Mavericks. Dumating na si Luka Doncic sa LA at kumalat na sa social media ang mga footage ng kanyang paglapag mula sa eroplano. Bagamat nakarating na siya sa Los Angeles nitong Lunes ng araw, ang kanyang opisyal na Lakers debut sa court ay hindi pa mangyayari agad. Kasalukuyang nagpapagaling si Doncic mula sa isang calf injury na natamo niya noong Pasko laban sa Minnesota Timberwolves. Bago pa ang trade, umaasa ang Mavericks na makakabalik siya sa laro bago ang All-Star break. Kung magiging tumpak ang timeline na iyon, opisyal nang nasa Los Angeles si Doncic. Katatapos lang ng Lakers sa isang 5-game road trip at ang kanilang unang laro pabalik sa LA ay technically isang road game laban sa Los Angeles Clippers in Intuit Dome on February 5th. Mainit ang Lakers sa kanilang recent run. Nanalo sa 8 sa kanilang huling 10 laro, kabilang ang impresibong panalo kontra sa Boston Celtics at New York Knicks. Si Doncic ay nakapaglaro ng 22 laro para sa Mavericks ngayong season na may average na higit sa 35 minuto kada laro. Bago ang trade, may naitala siyang 28.1 points, 8.3 rebounds, 7.8 assists at 2 steals per game with shooting splits 46.4% from the field, 35.4% from the 3-point line, and 76.7% from the free throw line. Habang nagdadala si Doncic ng panibagong dynamic playmaker at scoring threat sa Lakers sa tabi ni LeBron James, may ilang butas pa rin sa roster ng team, lalo na sa front court. Ang pagkawala ni Anthony Davis ay nag-iwan sa Lakers ng walang isang lehitimong starting center. Ang NBA trade deadline ay sa Pebrero 6, kaya may oras pa ang Lakers upang gumawa ng mga karagdagang hakbang upang mapunan ang kakulangan sa kanilang lineup. Anong masasabi nyo dito, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, habang maraming naniniwala na hindi na muling magpapalitan ng manlalaro ang Los Angeles Lakers matapos ang nakakagulat na pagkuha nila kay Luka Doncic mula sa Dallas Mavericks nitong linggo, maaaring may isa pang huling hakbang ang organisasyon. Ito ay ang posibleng i-trade ng Lakers ang isang mag-amang duo para sa isang star forward at NBA champion mula sa Golden State Warriors sa isa pang blockbuster trade. Marami ang nag-iisip kung ano ang kahulugan ng trade na ito. Anthony Davis-Doncic swap sa isang 3-team deal para kay LeBron James at sa kanyang hinaharap. At kung ang pagdating ni Doncic ay nangangahulugang maaaring lumipat ang all-time leading scorer ng NBA, isinulat ni Brett Gendos ng Athlon Sports nitong Lunes. Dahil kasangkot ang Golden State Warriors sa trade rumors at dahil nakipag-usap na sila sa Lakers tungkol sa isang posibleng trade para kay James noong nakaraang season, ayon sa ESPN, iniulat ni Jacob Ortiz ng Legion Hoops na may major legs ang isang posibleng kasunduan sa pagitan ng dalawang Pacific Division rivals. Ayon sa NBA trade machine ng Spotrac, isang trade idea ng Lakers na magpapareha kina James at Steph Curry sa Golden State ay maaaring maisakatuparan sa ilalim ng CBA ng liga sa pamamagitan ng sumusunod na istruktura ng deal. LeBron at Bronny James papunta sa Warriors kapalit ni na Andrew Wiggins, Gary Payton, Kevon Looney at Moses Moody. Habang nahihirapan ang Warriors ngayong season matapos simulan ang taon na may impresibong 12-3 record, si Wiggins ay naging isang solidong pangalawang scoring option para sa Dubs. Bilang isang athletic na 6'7" wing na may pinahusay na perimeter jumper at likas na husay sa pag-atake sa depensa, natulungan ni Wiggins ang Warriors na maiwasan ang pagbagsak sa gitna ng standings. Sa season na ito, nag-a-average ang produkto ng Kansas ng 17.4 points per game, 44.3% shooting from the field and 38.3% from the 3-point range. Sa pagputol ng Lakers ng ugnayan sa injury-prone na si Davis, maaaring ipagpatuloy ng organisasyon ang kanilang paghahanda para sa hinaharap sa pamamagitan ng paglipat mula sa pamilya James at pagkuha sa isang maaasahang 29 na taong wing tulad ni Wiggins na may maraming taon pa ng high-level basketball sa kanyang harapan. Kung may isang bagay na sigurado, walang trade na imposibleng mangyari para sa Los Angeles ngayong season.
Speaking of trade, naghatid ang NBA ng isa sa pinakaabala at makasaysayang trade deadlines sa kasaysayan ng liga kung saan ilang star players ang lumipat na ng team. Habang ang opisyal na trade deadline ay papalapit na, ilang title contending teams na ang gumawa ng malalaking hakbang, kabilang ang isang trade na nagpadala kay Luka Doncic sa Lakers at kay Anthony Davis sa Dallas ang nagdala ng matinding kaguluhan sa mga NBA fans. Kasunod ng blockbuster trade, ibinunyag ng sports reporter na si Brett Siegel na isa pang All-NBA player ang tinanong na matrade. Dahil ayon kay Siegel, nakipag-ugnayan ang Golden State Warriors sa Phoenix Suns tungkol sa isang posibleng trade para kay Kevin Durant na magbabalik sa kanya sa tabi ni Stephen Curry. Subalit, sa kabila ng pagsisikap ng Warriors, malinaw na sinabi ng Suns na hindi available si Durant para sa trade. Sa kasalukuyan, nasa kanyang ikatlong season na si Durant kasama ang Suns. Ang 36 na taong gulang na forward ay may average na 26.9 points, 6.1 rebounds at 4.1 assists per game. Ngunit kung makuha ng Warriors si Durant, muli niyang makakasama ang core ng championship team na sina Draymond Green at Curry. Sa kabila ng pagsisikap ng Warriors, tila determinado ang Suns na panatilihin si Durant na nangunguna sa Phoenix sa kasalukuyan 25-23 record at nakapwesto sa pangwalo sa Western Conference standings. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa ginagawa ngayon ng Warriors? Speaking of Luka Doncic trade sa Lakers mga kaibigan, si Tristan Thompson, former teammate ni LeBron James, ay nagpahayag ng pagdududa tungkol sa kamakailang trade na nagpadala kay Luka Doncic mula sa Dallas Mavericks patungo sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis. Naniniwala si Thompson na maaaring mayroong mas malalim na kwento sa likod ng kasunduang ito, kaya't marami ang nagtatanong tungkol sa mga motibo at epekto ng trade para sa parehong koponan sa NBA. Nagpahayag si Thompson ng pag-aalinlangan sa trade na nagpadala kay Luka Doncic sa Lakers kapalit ni Anthony Davis. Sa kanyang social media post, ipinahiwatig niya na maaaring may mas malalim pang Nagpahayag si Thompson ng pag-aalinlangan sa trade na nagpadala kay Luka Doncic sa Lakers kapalit ni Anthony Davis. Sa kanyang social media post, ipinahiwatig niya na maaaring may mas malalim pang dahilan sa likod ng hindi inaasahang palitang ito. Ayon kay Thompson, ang ganitong kalaking trade ay hindi basta-basta nangyayari ng walang mga nakatagong dahilan. Ang trade na ito ay ikinagulat ng buong NBA dahil si Doncic ay isa sa pinakamaliwanag na star sa liga. Ang mga pahayag ni Thompson ay sumasalamin sa mas malawak na pananaw ng ilang mga manlalaro at analysts na nagtatanong kung ano ang dahilan ng Mavericks sa pagpapakawala ng isang talentong katulad ni Doncic. Marami ang nagtataka kung paano maaapektuhan ng trade na ito ang kinabukasan ng Mavericks at kung kakayanin nilang manatiling kompetitibo nang wala ang kanilang franchise player. Ayon kay Thompson, may mas malalim pang kwento na nagbigay daan upang mapunta si Doncic sa Los Angeles at maging teammate ni James. Makikita ito sa isang tweet na kanyang ipinost sa kanyang opisyal na X account. Ang trade ni Luka mula sa Dallas ay siguradong may mas malalim pang dahilan. Hindi ito basta nangyayari lang sa isang random na linggo ng araw. Higit pa rito, ang pananaw ni Thompson ay nagpapakita ng patuloy na diskusyon tungkol sa loyalty ng mga manlalaro at ang mga inaasahan sa mga batang star ng liga. Iniulat ni Dave McMenamin ng ESPN na hindi alam ni LeBron James na may ganitong kasunduan na nagaganap. Ayon kay McMenamin, nalaman ni LeBron James ang tungkol sa Davis-Doncic trade matapos ang laro kontra Knicks habang kumakain ng hapunan kasama ang kanyang pamilya. Ayon sa mga source na malapit kay James, nagulat siya sa balita, kasalukuyang pinoproseso ito at wala siyang ideya na may ganitong usapan na nagaganap. Gayunpaman, naniniwala ang Basketball Hall of Famer na si Kevin Garnett na alam ni James ang tungkol sa trade bago pa ito mangyari. Sa kanyang Instagram story, sinabi ni Garnett, "LeBron nagsisinungaling lang. Siyempre alam niya. Kailangan niyang aprubahan ito. Simple lang." Ang epekto ng trade na ito ay tiyak na mararamdaman sa buong liga habang ang iba pang mga koponan ay muling sinusuri ang kanilang mga estratehiya. Ang pagdududa ni Thompson sa naging desisyon ng Mavericks na i-trade si Luka Doncic ay nagpapakita ng komplikadong proseso ng player movement sa NBA. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa nakikita ni Thompson?